Magandang araw po mga ka-grower. Ngayong araw po ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pag-aalaga sa ating dragon fruit. Ito po ay walang iba kundi ang mga sakit na umaatake sa ating mga pananim. Sapagkat ito po ay sakit, kailangan natin itong malaman, makita, ang manifestation, tandaan, at of course, wala tayo doon sa option na mag-give up kung di tingnan natin kung paano natin ito gamutin at ibalik sa kanyang dating health or sa kanyang dating vigor. Itong unang bahagi po ay magtatalakay patungkol sa tatlong uri ng sakit na pinaka-umaatake sa ating mga pananim, sa ating backyard, sa ating plantation na dragon fruit. Ang pangalawang bahagi po nito ay uh, nagtatalakay patungkol naman po kung sa paano natin i-employ ang control measures or ano ang dapat nating gawin pag na-identify na natin itong mga iba't ibang uri ng sakit na ito. Ilalagay po natin sa description yung link natin patungkol sa mga control measures na ating i-identify to control the diseases that we have identified doon po sa tatlo na diseases na pagtatalakayin natin ngayong araw. Ito pong mga sakit na ito ay karaniwang nakikita natin sapagkat ang ating dragon fruit po ay sinasabing merong 25 species ng fungal, bacterial at viral nematodes pathogens na kayang manirahan sa ating mga dragon fruit. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag po ang isang tanim at isang hayop or ang isang bagay ay host, meaning para itong bahay na pwedeng kung saan pwedeng tumira ang mga species na magiging dahilan ng kanilang mga sakit. Subalit atin pong tandaan na bago maging devastating or maging mapaminsala ang isang sakit, kailangan muna niyang mag-ipon ng maraming population or dapat marami muna sila bago sila magiging threat sa isang pananim. Pag po controlled ang kanilang population sa isang tanim, hindi naman ito nagiging problema. Subalit ito'y nagiging problema pag dumarami na at hindi natin alam kung anong mga basic na symptoms na dapat nating tingnan or kailangan nating makita para sila ay makontrol. Yun po ang mga bagay at mga importanteng dahilan kung bakit hindi nagiging successful ang control measures na ginagawa ng ating mga kaibigan o mga growers sa kanilang mga halaman or sa kanilang mga hayop or sa kanilang bakuran. Kagaya po ng sinasabi natin na ang pinaka-vulnerable na tinatamaan ng sakit ay yung mga nasa backyard dahil po sa practices at sa mga kaalaman na dapat sana i-open para sa kanila. Subalit ito na may kadalasan mahirap gawin. At ang readily available po na material or informasyon ay nakukuha natin kadalasan sa ating social media. Hindi naman po sinasabi na mali ito, subalit ang pinakamagandang gawin po natin is alamin at tingnan kung ano ang proseso bago natin ito makontrol. Sapagkat po tayo ay nagdi-deal or nakikipag-away sa sakit or sa kalaban na hindi natin nakikita. Kaya lang natin ito malalaman na merong umaatake is because sa symptoms at sa manifestation na nangyayari. Ngayon po, ngayong araw, isalamin natin kung ano-ano itong mga bagay na ito at ang mga sintomas at kung ano ang mga kadahilanan kung bakit nangyayari ito sa ating mga pananim. Meron po tayong tatlong pinakamalalang sakit ng dragon fruit. Simulan po natin sa anthracnose. Ano ang anthracnose at saan ito nanggagaling? Paano ito umaatake? Ang anthracnose po ay isang uri ng fungus na kung saan ito ay namamahay sa ating mga dragon fruit na pag nag-mature or hindi natin na-control, hindi natin nalaman at hindi natin nakita, ito po ay gumagawa ng sarili niyang pabrika kung saan sila ay dumarami or nagre-replicate. Pag nag-replicate po ito at nag-mature, dahil siya po ay fungus, sumasabog po ito at
ang tawag doon sa similya na kinakalat ng anthracnose na fungus ay spores. Iyon pong spores ay nagiging airborne or nadadala ng hangin. Pag dinala na po ito ng hangin at dumarami sa ating mga prutas, ito po ay nagiging problema sa ating mga pananim. Ang manifestation po ng mga bagay na ito ay makikita mo sa katawan at sa prutas at sa ating mga stems. Yung pangalawa po na problema natin sa ating dragon fruit ay ang tinatawag na stem canker. Ano naman po itong stem canker? Kagaya ng anthracnose, ang stem canker ay dala ng isang uri ng fungus sa ating mga pananim na nanamamahay sa ating mga dragon fruit. Ito rin po sapagkat siya ay fungus, napaka-deadly sapagkat ang fungus ay dumarami sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na araw. Nagmamature po siya. Ngayon po, ang kailangan natin gawin is i-distinguish kung ano ang mga symptoms at paano natin malalaman kung ito ba ay anthracnose or ito ba ay stem canker. Subalit bago tayo pumunta doon, tingnan natin ang pangatlong umaatake sa ating mga dragon fruit na napaka-deadly at umiepekto sa ating production. Ang pangatlong sakit po ay tinatawag na cactus viral disease or CVX. Ano naman po itong cactus viral disease? Ang cactus viral disease ay dala ng isang virus na kung saan kumakalat ito at dumarami. Ang problema po nito is madalas ang ating mga pananim is asymptomatic. Kung matatandaan po ninyo noong nakaraang 2 taon, sumikat po itong word na asymptomatic na ang ibig sabihin ay wala kang nakikitang manifestasyon or early manifestation ng ganitong sakit sa isang halaman or sa isang tao or sa isang hayop. Kung magkagayon, paano natin ito ma-arrest? Kahit po siya ay asymptomatic, meron pong mga bagay na ini-exhibit or manifestation na meron siyang daladalang sakit at a latter stage. Yun po ang dapat nating tandaan. Kung sa magkagayon po, sapagkat alam na natin kung ano at paano natin kinokontrol ang ating mga sakit or kilala at nakikita na natin ang simptomas ng ating mga sakit. Ang tanong naman po natin ngayon is paano natin ito makokontrol? Dahil po 3 bagay yung binigay ko sa inyo a while ago, we will use again another 3 basic rule or the rule of 3. 3 bagay po. Una, meron pong control na tinatawag na cultural. Ano po yung cultural control? Isa-isahin po natin yun mamaya. Yung pangalawa is yung biological control at yung pangatlo is ang chemical control. Sa 3 pong ito, ang unang 2 control method na ginagamit natin ay natural. Meaning, andyan sa ating paligid. Pwede nating i-employ or pwede nating gamitin. Subalit, itong cultural at biological management at control ng ating mga sakit ay mahirap gawin at it involves time. Medyo matagal. Kaya kailangan natin ng maraming pasensya, kailangan natin magbaon ng maraming kaalaman sa mga bagay na ito. Dahil gagamit tayo ng mga indigenous species or yung mga nabubuhay na mga hayop sa ating kapaligiran. Subalit itong ikatatlong pamamaraan po na tinatawag na chemical control ay isa sa mga pinakamadali dahil gumagamit tayo ng artificial or chemical na bagay para kontrolin ang ating mga sakit sa ating mga pananim. Lahat ng bagay na ito ay may mga pros and cons or may mga magaganda at hindi magagandang dulot sa ating mga practices. Ang recommended po is ang paggamit ng 3 bagay na ito all at the same time. Huwag po natin kalimutan na ang lahat ng sobra is masama. Ngayon, tatalakayin naman po natin ano ang manifestation ng anthracnose at saka paano natin ito i-control. Makikita po ninyo na ang anthracnose ay manifested ng mga bilog-bilog na manifestation kung saan nagiging kulay brown ang kanyang
stems or ang tinatamaan na stems sa ating mga pananim. Kagaya po na nakikita ninyo sa larawan, which is nasa upper left portion ng inyong mga screen, ito po, itong dalawa is manifestation ng anthracnose. Makikita po ninyo na siya ay hugis pabilog. Ang kadahilanan pong ito is itong nakikita ninyong inner circle is yan ang spores na unang kumapit sa inyong mga stems hanggang sa lumaki ng lumaki at kinakain ang kanyang palibot na nasasakupan ng maliit na spores na yon hanggang sa ito'y lumaki. Pag ito po'y lumaki na at handa na pong mag-replicate, ito po ay sasabog ulit na magdadala ng mas marami pang spores na kayang dalhin ng hangin, tubig o anumang agent na nasa inyong farm, including po yung mga manok at mga baboy natin. Ngayon po, pag ang tinamaan naman po ay ang inyong mga prutas, ang magiging itsura ng inyong mga prutas ay ganito. Makikita po ninyo na present din yung isang maliit na butas o yung circular form na butas, kagaya po ng makikita ninyo sa stem sapagkat ito po ay tinamaan din or dito tumama ang spores na pumunta sa inyong mga prutas. Ngayon po, ito po ay lumalaki ng halos kasing laki ng isang piso coin. Pag yun po ay nangyari, ibig sabihin po ito po ay magiging entry na ng lahat ng mga sakit including ng insekto. At sapagkat ito'y nabubulok sa loob, hindi malayong ito ay may uod na mamamahay at kakainin ang ating mga prutas which is no longer viable para po sa market. Kasi po dapat ang ating mga prutas ay blemish or walang bahid ng anumang sakit pag inilagay natin sa ating mga shelves o sa display. Pag nag-mature po ang isang anthracnose sa isang dragon fruit na poste, ang magiging itsura po nito ay kagaya nitong sa inyong upper right portion kung saan halos ubos na po ang kulay green or luntian na bahagi ng inyong stem at ang matitira na lang po is ang kanyang vine sa loob ng stem na yon na binabalot ng kulay green. Pag ito po ay nangyari sa inyong mga dragon fruit, definitely hindi na po ito maaring mamunga or mamulaklak kahit sa anumang oras, kahit sabihin pa natin na may portion na maiiwan sapagkat po, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, ang spores po or ang atin pong anthracnose ay nagre-replicate ng napakabilis at ito po ay kayang umubos ng ating dragon fruit na kung saan ang potential ng iyong stem ay kayang mamulaklak ng hanggang sa 10 hanggang sa 20 bulaklak at nabubuo ang kadalasan sa mga 30 to 50% nito. Ayun po, pag ito na magiging itsura, hindi na ito magiging viable. Ang pinakamasakit dito sa anthracnose is pag inatake ang inyong mga tanim sa loob na ito ay nasa reproductive stage or nabubuntis or kaya nang mamunga, hindi na po mabubuo ang bunga or ang bulaklak. Pag ito naman po ay inatake sa stage na kung saan nabuo na ang inyong mga prutas na sana sa loob ng 45 days ay magiging hinog at maharvest na, ang mangyayari po ito ay magiging kagaya nitong sa lower right portion ng inyong mga screen na kung saan ito naman po ay hindi magiging viable sa market. Ngayon, ano naman po yung pangalawang sakit, itsura ng pangalawang sakit at ano ang manifestation? Ang itsura po naman ng stem canker ay parang puntik-puntik na mga puti na kung titingnan sa unang stage nito po ay parang hindi naman siya deadly. Walang problema. Subalit po dumarating ang panahon sa inyong mga farm na pag tumatagal at hindi na kontrol ang ganitong mga bagay o ganitong mga simptomas ng inyong mga sakit, ang mangyayari po is ang magmamature ang fungus at ito'y magiging isang lantang stem sa loob lamang po ng 3 to 4 weeks. Kaya po, ang nangyayari dyan sa inyong mga tanim is uubusin, kagaya ng sinasabi natin sapagkat ito'y spores, kadalasan ito ay dumidikit ng maramihan. Unlike sa anthracnose natin po,
tuldok-tuldok ang kanyang 2, 3, 4, or 5. It can be counted. Subalit ito naman pong stem canker ay ganito ang magiging itsura by the thousands naman po ang kanyang atake. Ang mangyayari po is dahil siya ay maliliit at mararami, mas mabilis po siyang kumalat sa inyong mga stem. By the way po, nilagay ko po ang mga scientific name ng mga sakit na ito para sa inyong pag-research kung tayo po ay may mga kaalaman sa paggamit ng mga chemicals. Kaya po natin tingnan kung paano natin ito magagamit. Ang importante sa ngayon po is alam natin kung anong symptoms, anong manifestation para po makagamit po tayo ng method paano ito makontrol. Yung pangatlo naman po na sakit is yung tinatawag na cactus viral disease. Sa unang stage, sa early stage ng cactus viral disease is makikita po ninyo na para po siyang stem canker. Subalit ito po ay hindi dala ng fungus kundi ito ay dala ng isang uri ng virus na kung saan ito po ay umaatake sa sistema ng ating mga dragon fruit. Ang manifestation po nito is kagaya nitong parang stem canker ang itsura niya. Subalit ito po ay hindi canker at hindi po ito kagaya ng fungus na canker at saka ng stem canker at saka ng anthracnose na pinapatay or may necrosis sa loob. Ang nangyayari po ay nagiging yellow ang buong stem from the bottom or from the base to the tip of your plant. Simula po sa puno hanggang sa dulo ng inyong mga stem ay nagkukulay yellow. Pag ito po ay nangyari, ibig sabihin ito po ay malalanta sa panahon na ang virus ay napaka-mature na. Subalit pag ito ay umatake po sa inyong mga pananim at vegetative stage o reproductive stage, ang matatamaan po is ang ating mga prutas na magiging stunted. Kaya po merong mga, magtataka po tayo na merong mga puti-puti sa ating mga stunted, yung maliliit natin na mga prutas dahil po yan sa ating cactus viral disease at nagiging walang lasa at nagda-dry up ang ating mga prutas pag kinain or binuksan natin yung ating mga dragon fruit. Ang early manifestation po nito sa ating mga younger stems, yung bagong labas na mga stems is ganito po, parang nagiging spiral. Nagtitwist po yung ating bagong stems. Spiral po ang manifestation ng ating cactus viral disease. Yon, kagaya po ng sinasabi ko kanina, ang sakit po na ito sometimes is mahirap i-distinguish sapagkat ang ibang tanim natin ay asymptomatic. Wala kang nakikita, subalit ito ay napaka-devastating sapagkat kung lumabas na is massive na ang infestation ng klase ng sakit na ito. Sapagkat nalalaman na po natin ngayon kung anong manifestation at anong itsura ng ating mga sakit, tingnan naman po natin kung anong mga contribution na kaya nating gawin sa ating mga farm, anong mga interventions na kaya nating gawin sa ating mga farm. Ang pangalawang bahagi po nito ay nagtatalakay patungkol naman po kung sa paano natin i-employ ang control measures or ano ang dapat nating gawin pag na-identify na natin itong mga iba't ibang uri ng sakit na ito. Ilalagay po natin sa description yung link natin patungkol sa mga control measures na ating i-identify to control the diseases that we have identified doon po sa 3 na diseases na pagtatalakayin natin ngayong araw. Standby po. Maraming salamat.